At tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba sa umagang ito. Tayo po ay dadako na sa ating ah, bahagi ng mensahe. At ang akin pong inihandang topic sa umagang ito, actually ito po ay this will be a series of topic. Bago po yan, just a brief comment doon po sa ano ni Brother Fernando. Totoo po yung sinabi niya na mahabang lesson yon, no? Kasi simula pa lamang po doon sa kay Abraham, alam po ninyo si Abraham, nabanggit ko na po ito nung previous lesson natin. Si Abraham po, nung tinawag ng Diyos, siya po ay pagano. Siya po ay nanggaling sa isang pamilya na sumasamba din sa mga Diyos-Diyosan. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya yung kanyang kultura, yung kanyang kinagistang tradisyon, yung kanyang mga Diyos-Diyosan. At siya ay sumamba, sumunod sa dakilang Diyos. Makikita po natin yan when we continue with our study on the book of Genesis, na nung suguin niya yung messenger, yung kanyang alipin, para ihanap na mapangasawa si Isaac. Si Rebecca, nung dala-dala yung kanyang Diyos-Diyosan, yung kanyang mga ribulto. Okay? So, it's a good study and siguro pagpapatuloy niya sa susunod na kanyang pagtayo dito sa ating araw. So mabalik po ako dito sa ating topic. Actually, ito po ay tinitingnan ko bilang a series of study. And I was talking to Sister Jean kanina bago po nag-umpisa yung ating pagsamba. Nasabi ko, nung nire-review ko yung aking mga notes ay mabuti nag-take notes po ako nung since 2007 may notes na po ako nung nag-start akong makisamba sa Pasay doon pa sa Menlo. Nag-notes na po ako, mga kapatid. Pero yung recording nagawa ko nung 2012 lang. So I have a recording from 2013 hanggang sa ngayon. And a good thing na na-record ko po yung lesson nila Brother JR, Brother Jim, at nung iba pang mga tumatayong mga tagapagsalita. At maganda po dahil may mga series pong tinalakay si Brother Jim at saka si Brother JR. At isa po sa mga series na tinalakay ni Brother JR is ito pong God's Will or God's Way. No? At ibahin ko lamang po ng pero ang nilalaman, sabi ko kanina, pinapakinggan ko yung introduction niya. So bali ito po ay magiging parang introduction lamang, no? Magkakaroon pa po ito ng karugtong, siguro mga 2 or 3 lesson. So, ano nga ba ang panukala o plano ng Diyos para sa tao? Ito po ba ay specific or ito po ba ay general? This lesson was triggered when during papunta kami nare-recognize po siguro ninyo ito, papunta kami ng MOA, Mall of Asia. At meron pong nasusundan na sasakyan. At napansin ko po, yung nasa windshield, na ang talata po ay Jeremiah 29:11. No? At ito po ay sikat, mga kapatid. Very well known. In fact, my wife, maybe she will get embarrassed. Nung bago pa lang kami magkakilala, paborito niya din po ito. Jeremiah 29:11. At napakaganda nga naman, mga kapatid, no? Ang sinasabi ng talata ng Jeremiah is, "For I know the plans I have for you," declares God. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Napakaganda mga kapatid, hindi po ba? May plano ang Diyos pala. May plano pala ang Diyos para sa akin. No? And just recently, or last month ba yun? Or May. Nung kasagsagan po, nung pagdidebate sa Senado, punta ako sa politika mga kapatid, pasensya na po. Nung kasagsagan ng debate sa Senado tungkol doon sa pagtanggap nila ng articles of impeachment ni VP Sara, nagkaroon ng debate. Interesado po ako, pinapanood ko po yun sa YouTube. At meron pong isang senador na nung tumayo, kinote po niya ito. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng senador, baka iboto niyo sa sunod na. Okay po. Kinote po niya, sabi niya, na may plano ang Diyos na mabuti para sa bansa natin. Pinagdadaanan man natin ngayon itong pagsubok sa politika, pero merong magandang future na inilalaan ng Diyos para sa ating bansa. At napakamot ako ng ulo mga kapatid. Sapagkat kinote po itong talatang ito out of context. Alam po ninyo, maganda po ang talatang ito eh. Ang mensahe ay maganda. No? But this well-known verse is most often misquoted. This verse is most often taken out of context. Yun po ang mahirap eh. No? Kaya po ang pagtuturo natin dito, inaalam po natin ang context. Kung inyo pong mapapansin mga kapatid, sa amin na tumatayo sa inyong harapan, Brother Sanbar, no? Maging si lahat po, Brother Fernando, kami po ay natuto na ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay dapat nakabase sa konteksto. No? Lahat po ng mga nandirito na tagapagturo ng Pasay, napansin ko, maging yung ating mga iniimbitahan ng mga visiting preachers or guest preachers of the Churches of Christ, they are always basing on the context. Pero ito pong verse na ito mga kapatid, babalik po ako. Always taken out of context. Ang ganda nga naman kasi pakinggan. No? I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon. No? Uy, may plano pala ang Diyos para sa buhay ko. Talaga? No? Po ating titingnan mga kapatid. May plano ba talaga ang Diyos? So, may mga katanungan po. Una, kanino ba? To whom are the words spoken? Spoken. Kanino ba pinapatungkol itong talatang ito? Do these words apply to us today? O kasi po, madalas na ina-apply ng mga tao sa kanilang sarili na alam ng Diyos, may plano ang Diyos sa akin. O pag mayroong magandang nangyayari sa kanila, sabihin nila na plano ng Diyos ito sa akin eh. E paano naman yung tao na sumapit ng kamalasan? Plano din ba ng Diyos na siya ay mamalasin? I don't think so, mga kapatid. But let us continue. What is God's plan for us? Kung may plano ang Diyos, ano nga ba yung plano ng Diyos para sa atin? Ito bang planong ito pang-individual, specific to each individual? No? So, yun po yung mga katanungan na ating gustong sagutin sa pag-aaral na ito o sa introduction na ito. So, let us look at the context. Sabi ko nga po kanina, ang pag-aaral ng Biblia, dapat titingnan mo sa context. Ano ba yung konteksto? Meron pong tinatawag na historical context. Ano ba ang sitwasyon? Kailan sinulat? Ano ang sitwasyon ng panahon na yun na isinulat o sinabi yung mga salitang yun? Meron din pong tinatawag na literary context.
Ano ba yung preceding verse or succeeding verse or the chapter kung saan makikita yung talatang iyon. No? And for that, ang buong konteksto natin ay yung buong kasulatan. The whole Bible. So, tingnan po natin. No? Let us ask the question, sino ang sumulat ng aklat na ito? O nung salitang ito? Kailan isinulat? Kanino isinulat o kanino ipinatungkol yung mga salitang yun? At ano ang sitwasyon o sirkumstansya nung panahon na ito ay isinulat? So yun po ang pagtitingin sa context. Marahil meron pa kayong maidadagdag mga kapatid. No? But yan po yung mga basic. Now let us first look at the historical context. Ano ba yung historical setting nitong aklat ng Jeremias nung sinulat ni Prophet Jeremiah? So, I hope we are familiar with the map. Palagi po natin ito pinapakita. No? Ito po yung bansang Israel. Napakaliit po niyan. Ito po yung city of Jerusalem. This is the Dead Sea po ito. Ito naman po yung Sea of Galilee yung nandito. Okay? Ito po yung Egypt. May giyera ngayon dito mga kapatid. No? Ito po yung Iran at yung Israel. But anyway, ang pagkamatay po ni King Solomon, ang bansang Israel ay nahatik sa dalawa. Yung tinatawag pong Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom po, composed of the 10 tribes of Israel. Now, if you remember, there are 12 tribes of Israel. Yung Southern Kingdom, ang dalawang tribes, Judah and Benjamin, yun po yung consist ng Southern Kingdom. Eh yung Northern Kingdom, noong 722 BC, sila ay dinalang bihag na ng bansang Assyria. Kaya natira sa Southern Kingdom. Now, in 597 BC, ito pong Southern Kingdom ay dinalang bihag ng Babylonian Empire papunta doon sa Babylon. Ito po. So, ayan po. Sinakop ng Imperyong Babylonia. No? Ayan po yung picture. Pero ito po, nung second wave na po ito, yung destruction of Jerusalem. But anyway, not to bug you on details. Bakit sinabi dyan na starting in 597 BC? Kasi tatlong ano po yan, tatlong wave. First wave, second wave, third wave. At kung makikita po ninyo, ayan yung mga taga-Israel, taga-Jerusalem. Sila po ay pinahirapan. Naglakad papuntang Babylon. Kapatid, bakit hindi na lang dumiretso? Kasi po ito, bulubundukin po dito. Ito po yung patag. Mode of transportation. Oo. Mode of transportation po nila noon is by foot. No. Nakakasakay na ng kabayo yung mga soldiers. And not even all soldiers are, marami din foot soldiers. So yan po ang historical context. At not everyone was taken captives into Babylon. May mga naiwan po dito sa Jerusalem. At isa po sa naiwan dito ay si Prophet Jeremiah. Huh? So ituloy po natin mga kapatid. Ano yung ating tinitingnan? Jeremiah 29:11. So si Jeremiah chapter 29, it was written of course by the prophet Jeremiah. It was written in more or less 595 BC. Kung papansinin po ninyo,
dinalang bihag yung unang wave, 597. Pero sumulat siya 595, mga barely 2 years later. At ito ay kanyang sinulat while he was in Jerusalem. At ano po ang mensahe? The purpose of the letter is to give hope, pag-asa sa mga Hudyo na dinilang bihag sa Babylon. Yun po yung purpose ng sulat. Bakit bigyan sila ng pag-asa? Kasi bihag sila dun eh. No? Taga-ibang bayan sila dun eh. Hindi naman po sila pinapahirapan na kagaya nung sa Egypt, but they are no less than second-class citizen. Gustong-gusto na nilang bumalik dito. Kaya ang sulat po ni Jeremias ay para sa kanila to give them hope. Now, let us look at the literary context naman. Yung mensahe ni Propeta Jeremias para sa mga Hudyo na nasa Babylonia na dinalambihan. Okay. Of course, brother, Jeremiah 20:11 yung ating tinitingnan verse. Pero kung pag-aaralan po natin ang konteksto, dapat at least doon tayo mag-umpisa sa verse 1 or doon sa mga naunang verses or chapters. Immediate context po ito. Sabi po sa verse 1, this is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and to the priests, the prophets, and all the other people which Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. May gusto yatang parating sila, brother, ang din sa likod. Ano po? No? Wala ko. So ito po yung sulat, mga kapatid. No? Ito po yung konteksto. Sumusulat si Jeremiah sa mga Hudyo na nasa Babylon. Okay? Tuloy po natin. He entrusted the letter to Elasa, son of Shaphan, and to Gemariah. Ayan po, yung kanyang heading ng kanyang sulat. Sa verse 4, sabi niya, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those, pansinin po ninyo, sabi ng Diyos, sa lahat, to all those I carried into exile. Sabi po sa Tagalog, sa lahat ng bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Sino po ang nagpadala sa kanila? Ang Diyos, ang Panginoon. Bakit? Aralin po natin as early as Deuteronomy chapter, I think it's chapter 4. Basta doon, first early chapters of Deuteronomy. Binanggit na doon eh. Dadalhin bihag sila sa mga bansa, sila po i-scatter. Why? Because nabanggit ni Brother Fernando kanina, mapaghimagsik na bansa ang Israel. Matigas ang kanilang puso. Sinabi ng huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan, sumasamba pa rin sila. And this is their punishment, mga kapatid. Ito po yung sinabi ni Prophet Jeremiah. Build houses. Kayo'y magtayo ng mga bahay at inyong tahanan. Kayo'y maghalamanan at kanin ninyo ang bunga ng mga iyon. Ibig sabihin, sabi ni Prophet Jeremiah, you settle down. No? Huwag kayong magmadaling bumalik dito sa Jerusalem. Settle down kayo dyan. Bakit? Mababasa natin later on. 70 years kayong lalagi dyan. Ba't nagmamadali kayong bumalik? 70 years kayong magiging bihag dyan. Matagal-tagal. Kaya ang sabi niya,
build houses, settle down, plant gardens, and eat their produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage. Para sila ay ano? Dumami, increase in number. At huwag silang kumunti. Also seek peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Panalangin niyo yung kapayapaan ng syudad ng Babylon, sabi ng Panginoon, through Prophet Jeremiah. Because if it prospers, you too will prosper. O, di ba? Di ba, pinapanalangin natin yung kapayapaan ng ating bansa. Yung kapayapaan ng world peace, no? Yung sa Middle East. Bakit? Eh kapag ka nagkagulo, apektado tayo eh. Ganun din po sa kanila. Ang payo ni Prophet Jeremiah, no? Pray to the Lord. Sapagkat kung payapa yung lugar na yan, eh payapa din kayo, wala kayong magiging problema sa peace. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Ito po yung warning sa kanila. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Bakit? May mga naglilitawan dyan ng mga false prophets na marahil ang kanilang false news, fake news sa mga tao, eh malapit na tayong babalik. Relax lang kayo, babalik na tayo sa Jerusalem. Sampahin lang natin ito mga Diyos-Diyosan ng mga Babylonia. Baka ganun po. Eh sabi ni Prophet Jeremiah, sabi ng Panginoon through the Prophet Jeremiah, these are false prophets and they are prophesying lies to you in my name. Ginagamit nila ang aking pangalan. Sinasabi nila na sila ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Eh hindi ko sila, I have not sent them, sabi ng Panginoon. Verse 10, this is what the Lord says. Ito na po. When 70 years, ganyan po katagal mga kapatid, ang palalagi nila doon. They are captives in Babylon for what? 70 years. Ang tagal. Huh? Siguro yung iba doon na namatay. Yung iba doon na ipinanganak. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Yan po ang pangako ng Diyos. Parusa sa kanila, dinalarang biyag sila sa Babylon. For 70 years, they are enslaved in Babylon. Pero, ang pangako ng Diyos, ibabalik sila. After 70 years. Kaya sabi ng Diyos, alam ko yung plano ko para sa inyo. I know the plans that I have for you. After 70 years. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kailan po yan? After 70 years. Kanino po sinabi? Kanino ipinangako? Sa captives Israelites in Babylon. Sa'yo ba ipinangako, Sister Jane? Sa'yo ba? Hindi po. Na? Itutuloy pa natin ang bata. Ang sabi po, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Di ba sabi ni talumpati ni Apostle Paul sa Acts 17? Hindi naman malayo ang Diyos eh. Masusumpungan mo ang Diyos if you seek Him with all your heart. Ayan po. Ayan na yung konteksto, mga kapatid. Kaya po itong plano, sasagutin na natin itong mga katanungan. Kanino sinabi ang mga salitang ito? To the Jews
who are in Babylonian captivity. Hindi po para sa atin. Applicable ba sa atin sa panahon ngayon? Kasi maganda eh. Maganda yung mensahe. Kahit ako, naaano ako pagka binabasa ko Uy, I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon. But, applicable ba sa atin yan? Hindi. Bakit? Sila po yung sinulatan So, may mga nagsasabi po, nag-research po ako, may mga kapaniwalaan, mga pastor nagsasabi na merong secondary application, but I do not believe, mga kapatid. No? I can accept if hindi po yan kontra sa overall message ng Bible. Kaya, hindi applicable. No? Ibig bang sabihin, walang plano ng Diyos para sa atin? Di ba? What's God's plan for us? Meron ba? Meron bang plano ng Diyos para sa bawat individual? No? And you might ask also, does God have a plan for my life? Meron bang plano ang Diyos para sa buhay ko? No? And can I mess it up? Pwede ko ba pwede ko ba ang plano ng Diyos pwede ko bang to borrow the words of Brother J.R., sagkaan? Sa kanya ko lang narinig yun Pwede ko bang sagkaan ang plano ng Diyos sa aking buhay? Kung meron man. So tingnan po natin, we turn to the Bible for us. Of course, mga kapatid, ang kasagutan ay makikita natin sa Biblia. So, bago po natin tingnan, before we go to the plan of God, tingnan ko po, baka sobra ako sa oras. Una po, we need to know what is the will of God. Bakit? The will of God is closely related to the plan of God. No? I believe sa aking pagkaintindi na yung sometimes kasi pinag-interchange ng yung plan of God and the will of God. But in my interpretation, magkaiba po sila, but they are very closely related. No? And when we say will of God, we mean the will of God as revealed in the Bible. Hindi po yung kalooban ng Diyos na iniisip mo lang o koro-koro mo lang, opinion mo lang. No? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Kung titingnan po natin, marami po yung kalooban ng Diyos. May kalooban ng Diyos pagdating sa kaligtasan. May kalooban ng Diyos pagdating sa kung paano natin siya sasambahin. May kalooban ng Diyos kung paano ka mamuhay. No? So, tingnan po natin. Sapagkat, sabi ko nga kanina, dito sa kalooban ng Diyos nakaangkla yung kanyang plano o panukala. So, the next question is, ano nga ba ang kalooban ng Diyos? What is the will of God? Meron lang po akong dalawang verse. Sabi ko kanina, marami po ang kalooban ng Diyos. But, foremost in the will of God is, I believe, these two verses. Una po, sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, ganito po ang sinasabi, mga kapatid. This is good and pleases God, our Savior. Take note of verse 2. Who wants all people, sa ibang translation po, all men, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sa Tagalog, mga kapatid, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayun po. Ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao
ay makaalam ng katotohanan upang sila ay mangaligtas. That is the will of God. And praise God na yan po ang kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. And it flies in the face of those who say, meron lang mga pinili. Meron pong kapaliwala na gano'n. Yung Calvinism. No? Yung predestination. Some people are predestined to be saved and some are predestined to be condemned. Oh, nakakatakot. Paano mo ngayon malalaman kung ikaw ay yung nakadestino para maligtas? Paano mo din malalaman kung ikaw yung nakadestino na mapapahamak sa apoy na impyerno? And kung ganun po, ibig sabihin, ang Diyos nagtatangi ng tao. Meron siyang pinipili, meron hindi. And we cannot accept that because that is not the teaching of the Bible. Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan upang sila ay mangaligtas. The next verse is 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito po, nung dinidescribe ni Peter yung ni Apostle Peter yung huling araw, yung paghukom. At ang sabi po niya dyan, the Lord is not slow, sa English po, hindi mapagpaliban ng Panginoon. Kasi may mga nagsasabi siguro ng panahon na yun na, asan na ang Panginoon? Tagal na bumalik ng Panginoon. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Pangakong ano? Pangakong pagbabalik. Nagaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod. God is patient. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Now, ito pong aklat ni Apostol Pedro, nasulat po yan, mga at the end or early part, at the end of 1st century or early part ng 2nd century. Hanggang ngayon, di pa bumabalik ang Panginoon. Ito po ang reason, mga kapatid. Bakit? God is patient. Nag-aantay ang Panginoon na na ang lahat ay magsipagsisi para sa kanilang ikaliligtas. That is the will of God. That everyone will repent so that they will be saved. Minsan, you might be wondering, ang dami ng kaguluhan sa mundo. Pero, come to think of it, mga kapatid. Sabi diyan, the Lord is patient. Not wanting that anyone will perish, but everyone will come to repent. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang tao upang magsisi. Pero hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So habang may panahon ka, magsisi ka, magbalik loob ka sa Panginoon para ikaw ay maligtas. So, that is the will of God. Nakita po natin, yan po ang kalooban ng Diyos. Na ang lahat ng kanyang nilalang ay maligtas. Huh? The will of God is the salvation of all mankind. Kaya po nag-provide siya ng paraan para maligtas, para ang kaligtasan ay maging available sa sangkatauhan. He provided a way for this salvation to be made available to all mankind. At yan po ay tinatawag sa Biblia na the eternal plan of salvation. Yan po ang malinaw na nakasaad sa Biblia na plano ng Diyos. The eternal plan of God to save man. So, going back to the question sa ating title, God's plan for man, is it specific or general?
As to the specifics, the Bible is silent, mga kapatid. Silent po ang Biblia. Pero yung general plan of salvation, yan po ang binabanggit. Yung planong pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya, tanungin natin ulit, wala ba talagang specific na plano ang Diyos para sa bawat isa? No? Hindi ba plano ng Diyos na si Norley ay maging engineer? O si Philip maging doktor? O si Sister Joy maging banker? Hindi ba plinano ng Diyos yun? No? O plinano ba ng Diyos na dalahin si Brother Jim dito sa Pilipinas para magturo ng Biblia? Ayan po. Plano ba ng Diyos na yung example ko na lang ito. Ayoko po mag-example ng iba eh. Yung tatay ko, mamatay ng at young age, of 47, due to cancer. Plano ba ng Diyos na mapadpad ako dito sa Manila, sa paghahanap ko ng trabaho, mapadpad ako dito sa Manila para matuto sa paanan ni Brother Jim at saka ni Brother Jaya? Magandang isipin na, talagang siguro dinala ako ng Panginoon dito para maging tagapagturo upang ako'y matuto sa kanila. Magandang isipin, pero ayokong tanggapin mga kapatid sapagkat ang Biblia ay silent sa mga bagay na ganito. Specifics. The Bible doesn't teach or affirm these concepts. Alam po ninyo, what man becomes is a product of his choices and his circumstances. Ang tao po nagiging, yung nararating niya, yung kung ano man ang narating niya sa buhay, dahil din sa kanyang choices o desisyon na ginawa sa buhay. At yung circumstansya kung saan doon siya napunta. May mga taong ipinanganak na mahirap. No? Ipinanganak sa isang pamilyang pulubi. Ginusto ba nila yon? Hindi po. May mga nalalaman o nababalitaan tayo na from rags to riches. No? Ipinanganak na mahirap pero naging mayaman. It's because of their choices and decisions. No? Tatalakayin pa natin yan mga kapatid sa mga susunod. I hope. So ang tao po, man, plans his own life. Ang tao nagpaplano sa buhay niya. Mababasa po natin yan. May mga verse po tayong mababasa dyan. Mamaya, dalawa po babasahin natin. And God has given man free will to choose for himself or decide for himself kung ano ang kanyang gagawin. Ano ang kanyang paniniwalaan o ano ang kanyang gustong marating sa buhay. No? Nasa tao yan. Tayo po, hindi naman tayo ginawa ng Diyos na robot. Binigyan niya tayo ng kakayahang mag-isip at pumili kung ano po ang gusto nating piliin. However, kung pwede mong piliin na ang plano mo, no, ay tumugma sa kalooban ng Diyos. Kung ang plano mo sa buhay, magpayaman, no? Yun lang ang plano mo, hindi kasama ang Diyos.
sa sarili mo lang magpayaman, plano mo lang yun. At ang Diyos ay hayaan ka because you have free will. Pero ikaw, pwede mong gawin na ang plano mo ay mag-correspond sa kalooban ng Diyos. Ito po, these people na nasa harapan ko ngayon, alam ko po, nakasama ang Diyos sa plano ninyo. Eh, nandirito kayo eh. Di ba? Plinano nyo ang buhay nyo na mag-correspond sa kalooban ng Diyos. Bakit? Nandito kayo eh. Plinano ninyo na sumunod sa Diyos. At kapag ganyan ang nangyari mga kapatid, when man does this, God will bless his life and will make his plan to succeed. Baka sabihin po ninyo kasi na ano eh, napakanega naman ni Brother Darwin. Para sinasabi niya na walang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi po. Tayo po ang magdedetermine ng plano natin sa ating buhay. At dapat na ang plano natin ay ating iayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa Proverbs 3, trust in the Lord. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa pagpaplano po natin, imungkahin natin sa Panginoon. I-entrust natin yung ating plano. Huwag tayo magtiwala sa ating sariling pagkaintindi. In all your ways, in all your plans, sabi po sa ibang translation, in all your ways, acknowledge Him. Isama natin sa ating plano ang Panginoon. And He will make your paths straight. 2 verses before I end the lesson, mga kapatid. Meron po kasing binabanggit, Proverbs 16, verse 3. Po, binabanggit. Sabi po dito, commit your works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala, yung plano, ay matatatag. And also in Psalms 37:5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Tutulungan ka ng Panginoon kung ang plano mo ay imungkahi mo sa Kanya. Ang plano mo ilalapit mo sa Kanya. Iuugnay mo sa Kanya. No? Iuugnay mo sa Kanyang kalooban. Kaya po, sa katanungan na does God have a plan for my life? Plinano ba ng Diyos na maging mayaman ka? O maging sikat ka? O maging athletic? O maging sakitin ka? O maging masamang tao ka? O maging mabait na tao ka? Hindi po. The clear teaching of the Bible is the will of God is for you to be saved. Does God have a plan for my life? Yes. Ang plano ng Diyos is that I will come to know His Son, believe in Him, obey His commands, be faithful unto death, and I will receive eternal life. Yan po ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung may plano ka sa buhay, gusto mong maging successful sa career mo, you pray to God, ilapit mo sa Panginoon, iugnay mo sa Kanyang kalooban. At yan po ay pagpapalain ng Panginoon. But primarily, the plan of God is for you to be saved.
That's the last slide. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron pong kayong katanungan mga kapatid, pwede nyo pong i-chat sa akin sa message. I-message nyo po ako, private message, and I will do my best to answer and also to include in my next lesson. Tayo po ay magpapatuloy. Salamat po sa inyong pakikinig. Let us continue with our worship. And let us prepare ourselves for partaking with the Lord's table.